Dear Kuya Poy, ako po si Jennifer, 27 years old mula dito sa Quezon Province. Sa totoo lang, may alam po akong isang sikreto na pwedeng makasira ng isang relasyon. At sa pagkakataong ito ay hindi ko alam kung dapat ko pa ba itong ilihim o dapat ko na nga ba talagang sabihin. Yun din naman ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyong programa. Sa totoo lang, Kuya Poy, ay gumawa ako ng dummy account at ilang buwan ko na itong ginagamit dahil hindi ko alam kung sino ba ang dapat kong kausapin tungkol sa matagal na ngang gumugulo sa aking isipan. Sa totoo lang po, may naging ex-jowa ako na sobrang naging toxic at controlling sa akin before. Itago na lamang natin siya sa pangalang Diego. Kaya nga, hindi rin nagtagal ang aming relasyon ay dahil sa pag-uugali niyang yun. Pero makalipas nga po ang ilang taon, ay bigla na lamang nagparamdam ulit itong si Diego sa akin. At dito ko nga rin po nalaman na may asawa na siya pala ngayon. Pero sa kabila niyan, ay bumisita pa rin siya sa pamilya ko. Nag-inuman pa nga sila kasama ang mga pinsan ko dahil naging magkaibigan na rin sila dati. At yun na nga Kuya Poy, tuluyan na rin silang nalasing. Sa hindi ko malamang pakiramdam, ay bigla na lamang pumasok si Diego sa kwarto. Opo, at bigla niyang sinabi sa akin na ako pa rin daw ang mahal niya. Hindi ko alam kung dala lang ba yun ng impluensya ng alak, kung bakit ito nasabi sa akin ni Diego. Pero gayon pa man, agad ko naman po siyang tinanggihan at tinabla at sinabing hindi ko na siya mahal. Sa totoo lang Kuya Poy, gulat na gulat ako sa naging tugon ko sa kanya. I turned him down, of course. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin kasi ako mapakali. Mabait daw yung asawa niya at ang dami na nitong nasakripisyo para sa kanya. Kaya ang tanong na gumugulo sa isipan ko ngayon, kung kayo ba ang asawa? Would you want to know na ganun pala ang sinasabi ng asawa mo sa ibang tao? Kuya Poy, should I tell her? Or tatahimik na lamang ako at hahayaang lumipas na lamang ito? Hindi ko alam kasi at hindi rin mapanatag ang loob ko na may bit-bit akong ganong kabigat na pakiramdam. Although, wala naman pong nangyari talaga sa amin ni Diego. Dahil tinanggihan ko po talaga siya at itinaboy palabas ng kwarto. But knowing na may mahal siyang iba at asawa pa nga, ay naawa ako sa misis niya talaga. Pero nag-hold back din naman ako na baka mamaya ay ako pa nga ang baliktarin kung sakaling maiparating ko ang sinabi ni Diego sa asawa niya mismo. Sa ngayon ay naguguluhan ako, Kuya Poy, at hindi ko alam ang gagawin. Sakali nga pong makarating sa inyo ang aking kwento, ay umaasa po ako na matutulungan po ninyo ang kagaya ko na litong-lito. Pangit man ang karanasan ko, ay nagpapasalamat pa rin po ako sa pagkakataong mapili ninyo ang aking kwento. Kailangan ko bang sabihin sa asawa niya? O sarilinin ko na lang, Kuya Poy? Hanggang dito na lamang ang aking storya. Lubos na gumagalang, Jennifer. Mga kapatid, napakinggan po natin kani-kanina ang kwento na ibinahagi sa atin ni Jennifer at ang kanyang naging karanasan mula sa kanyang ex-boyfriend na may asawa na ngayon. Oo, alam mo, unang-una, Jennifer, gusto ko yung prinsipyo mo sa buhay na mahalaga sa'yo, yung pagrespeto sa kapwa babae mo.
o doon sa relasyon ng may karelasyon at doon din sa sakramento ng kasal. Kasi nga, yung ex mo ay kasal na sa ibang babae na bumisita lang naman sa inyo. Nga lang, tama rin talaga yung ginawa mo na tinabla mo na, tinanggihan mo na yung ganyang mga humihiram lang ng tapang sa alak. Pero tingin ko Jennifer, hindi mo dapat seryosohin yung ganong mga pagtatapat. 'Di ba na humiram ng, anong tawag mo rito, humiram ng tapang sa alak, tapos pumasok pa sa kwarto mo, humiling na merong mangyari sa inyo. Mabuti na lang at hindi ka nahulog doon sa bitag, 'di ba, na ng kasalanan. Doon sa tanong mo, kung sasabihin mo ba sa asawa nitong si Diego ang ginawa niya? May nabanggit ka kasi na mabait kasi yung asawa raw ni Diego, ganyan. Alam mo, kahit masama pa yung asawa niya. Maganda mapag-usapan natin yan. Sasabihin ba sa asawa ni Diego ang ginawa niya sa'yo na pagpasok sa kwarto mo at pag-amin at pagsasabi na ikaw pa rin ang mahal niya at hindi yung babaeng pinakasalan niya? Well, ngayon, not yet. Not yet. Pero kapag ka nangulit pa rin yan si Diego at humiram na naman ng tapang sa alak, nagpumilit, go, sabihin mo na. At ito ang mas maganda. Ito pa ang na importante. Dapat dokumentado sa mga chat. Ayan, sa mga chat ni Diego, kung magpipilit pa rin siya na may mangyari sa inyo o kung ano man ang mga revelasyon niya pa na pinagsasasabi dyan o kaya may video din, may pictures. Kailangan dokumentado bilang patunay kung sakaling nga na kailangan mo na talagang sabihin doon sa asawa niya bilang respeto ang pangungulit ng kanyang mister na ex-jowa mo kung natatakot ka na ikaw ay baliktarin. Doon naman sa punto kanina na nakapasok siya sa kwarto mo. Nagiinuman lang sila ng mga pinsan mo at ng mga kasama mo sa bahay. Teka lang. Meron ding napakalaking kapabayaan naman doon ng mga kasama mo sa bahay. Hindi ko lang basta masisisi dyan itong si Diego. Sabihan mo yung mga pinsan mo na wag na ulit. Wag na uling gagawin na sila ay magiinuman na naman doon sa bahay ninyo dahil hindi ka naman binabantayan eh. 'Di ba? Hindi ka naman iniingatan. O kung sino man yung mga kasama nyo dyan sa bahay, paalalahanan mo na protektahan ka naman. Yes, dati nga kayo magjowa ni Diego, pero iba na ang sitwasyon sa ngayon. Biruin mo, kung medyo napalakas-lakas pa yung tama nitong si Diego, na pilit ka niya, nagkasakitan pa kayo. 'Di ba? Nasaktan ka, halimbawa. Nasaan yung mga pinsan mo? Lasing. 'Di ba? Yun. Ganyan wag na. Hindi maganda palang Hindi na maganda na diyan pa. Okay lang na makipagkaibigan tayo sa mga ex natin, pero alam natin dapat yung mga boundaries natin. Isa pa, Jennifer, yan nga, yung isa sa mga ibabalik sa'yo, pinapayagan mo pala makapasok pa rin doon sa bahay ninyo sa poder ninyo itong asawa ko. Baka sa huli nga, pagdudahan ka na gusto mo pa rin itong si Diego. Bagaman sa ngayon, napabilib mo na ako na nung una na yung prinsipyo mo. 'Di ba, na iginagalang mo ang asawa nitong si Diego at yung sakramento ng kasal na pinasok nila. Lagi po natin tatandaan kapag kasal ang tao na ating gusto makarelasyon o nagpupumilit na pumasok sa ating karelasyon. Hindi lang yung asawang lalaki o asawang babae ang kalaban natin. Kasama rin po natin sa makakalaban ang Panginoon mismo. Bakit kanyo? Ang sakramento ng kasal ay isang covenant. Hindi lang po siya isang pangakuan sa isang babae at isang lalaki. Mas matindi pa po yan sa isang agreement. Yan po ay covenant na merong karing pangako sa Diyos. Nangako kayo sa Diyos na kayong dalawa ang magsasama. At kung sakaling piliin mo na, sige, hindi naman nakikita ng asawa mo nakikita tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa na kabulastugan. At sana nga, magising din itong si Diego
Diyaan sa mga kasinungalingan na sinasabi niya against her wife. Para ano? Para matikman ulit itong si Jennifer, 'di ba? Buti na lang, malakas ang pamigil nitong si Jennifer dahil hindi niya naman na talaga pala gusto itong si Diego. So, Jennifer, sabi ko nga, okay lang makipagkaibigan sa mga ex natin. Nga lang, sa isang katulad ni Diego, mukhang kailangan mo nang tablahin yan all the way. Okay, pagka naulit, i-document mo para may laban ka. Sumbong mo na sa asawa. Di bali na. Hindi siya naging tapat sa asawa niya, hindi rin yan magiging tapat sa'yo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.